Nabitawan ni Teresa ang hawak na karayom nang biglang kumulog ng malakas, kasabay ng pagpatay ng ilaw sa buong kabahayan. Agad na kumabog ang kanyang dibdib, hindi dahil sa dilim, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na kanina pa bumabagabag sa kanya, parang isang masamang pangitain na ayaw siyang tantanan. Mabilis niyang kinapa ang flashlight sa ibabaw ng makina ng pananahi habang naririnig ang malakas na buhos ng ulan sa bubong ng kanilang maliit na bahay sa Laguna. "Nanay," napalingon si Teresa sa maliit na tinig mula sa kabilang kwarto. Agad siyang tumayo at nilapitan ng anak. "Nandito lang si nanay. Boji, huwag kang matakot. Brownout lang." Niyakap niya ang 5 taong gulang na anak, pero ang isip niya ay wala sa loob ng bahay. Nasa labas ito, nasa talyer, nasa kung saan man naroon ngayon si Ernesto. 11:00 na ng gabi, wala pa rin ang asawa niya. 5 taon na silang nagsasama. Sanay siya sa hirap, sanay siya sa pagtitipid, pero hindi siya sanay sa ganitong klase ng kaba. Kaninang hapon, dumaan siya sa talyer para dalhan ng merienda si Ernesto. Pero bago pa siya makalapit, natigilan siya sa nakita niya. Nandoon si Clarita. Ang kanyang ate Clarita. Hindi lang basta nag-uusap ang dalawa. Nakita ni Teresa kung paano pinunasan ni Clarita ang pawis sa noo ni Ernesto gamit ang sarili nitong panyo. Isang simpleng galaw, pero ang paraan ng pagtingin ni Ernesto sa kapatid niya, may kakaibang lambot, may kakaibang init. Napailing si Teresa sa dilim, pilit na inaalis ang imaheng iyon sa kanyang utak. Pagod lang si Ernesto, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang likod ni Boji na nakatulog na ulit. "Mabait si Ate Clarita. Kapatid ko siya. Mahal niya kami." Ilang beses na niyang sinabi yan sa sarili niya nitong mga nakaraang linggo. Pero bakit parang hindi na siya naniniwala? Maya-maya, narinig niya ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng gate, ang kalansing ng susi. Bumukas ang pinto at pumasok ang amoy ng ulan at langis. At isang pamilyar na pabango, pabangong sampagwita, ang paboritong pabango ng Ate Clarita niya. "Gising ka pa," bungad ni Ernesto. Malamig ang boses nito, walang lambing na gaya ng dati. "Hinihintay kita," mahinahong sagot ni Teresa habang inaabot ang basahan para punasan ang basa sa braso ng asawa. "Kumain ka na ba?" "May tinabi akong..." "Kumain na ako," putol ni Ernesto. Habang mabilis na umiiwas sa hawak ni Teresa, dumiretso ito sa kwarto at naghubad ng damit. Napako si Teresa sa kinatatayuan niya. Ang sakit ng pag-iwas ni Ernesto ay parang karayom na tumusok sa puso niya. Sinundan niya ito sa kwarto. Nakita niyang hawak ni Ernesto ang cellphone nito. Mahigpit ang hawak, parang ayaw ipahiram. "Ernesto?" tawag niya. "May problema ba tayo? Parang ang layo-layo mo na." Hindi sumagot si Ernesto. Abala ito sa pagtatype. Napansin ni Teresa na nakangiti ito ng bahagya habang nakatingin sa screen. "Trabaho lang to, Teresa. Huwag kang ang praning." Sagot nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Humiga si Ernesto at tumalikod. Nanatiling nakatayo si Teresa. Pinipigilan ang luha. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang maging ligtas ang pamilya nila. Ilang oras ang lumipas. Mahimbing na ang tulog ni Ernesto. Ang hilik nito ay sabay sa patak ng ulan. Sa gitna ng dilim, umilaw ang cellphone ni Ernesto na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang notification. Alam ni Teresa na mali. Alam niyang hindi dapat. Pero kusa, gumalaw ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang screen. Bumukas ang message mula sa numerong hindi nakasave, pero kilalang-kilala niya ang mga salita. Isang mensahe na nagpatigil ng mundo ni Teresa. "Salamat sa gabing ito. Masaya ako kapag kasama kita. Good night, mahal ko." At sa ibaba ng mensahe, may isang maliit na litrato.
Litrato ng dalawang kamay na magkahawak sa loob ng isang pamilyar na sasakyan. Sa pulso ng babae, suot nito ang bracelet na niregalo ni Teresa sa kanyang ate Clarita noong nakaraang Pasko. Kinabukasan, pinili ni Teresa ang manahimik. Pero hindi iyon katahimikan ng kapayapaan. Iyon ay katahimikan ng isang bagyong nagbabadya. Pumasok si Ernesto sa trabaho na parang walang nangyari. Humalik pa ito sa pisngi niya bago umalis. Pero naramdaman ni Teresa ang lamig. Ang pait. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, nagsabi si Ernesto na mag-overtime daw ito sa talyer dahil may kailangang tapusing sasakyan. Alam ni Teresa na kasinungalingan iyon. Iniwan niya si Boyi sa kapitbahay sandali, sa ilalim ng palusot na may bibilhin lang siya sa botika. Pero hindi sa butika ang tuloy niya. Suot ang isang manipis na kapote sa ilalim ng lumalakas na ulan. Tinungo ni Teresa ang daan papunta sa talyer ni Ernesto. Madilim ang paligid, sarado na ang mga tindahan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa poste ng kuryente na kumukurap-kurap, parang sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ni Teresa. Nang marating niya ang talyer, nakababa na ang bakal na gate. Sarado. Walang tao. Aalis na sana siya. Aakalain na baka mali ang hinala niya. Nang mapansin niya ang isang maliit na liwanag mula sa likod. Sa bodega. Ang bodega kung saan tinatago ang mga lumang pyesa at gulong. Dahan-dahang naglakad si Teresa. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Parang hinihila siya ng lupa pabalik. Huwag kang tumuloy, Teresa. Huwag mong tingnan. Pero hindi nakinig ang kanyang mga paa. Habang papalapit siya, narinig niya ang mga boses. Hindi malinaw, pero pamilyar. Isang tawa. Tawa ng isang babae. Parang tinunaw ang tuhod ni Teresa. Kilala niya ang tawang iyon. Ilang beses na niyang narinig iyon sa mga handaan, sa mga Pasko, sa loob ng sarili niyang pamamahay. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana ng bodega. Parang huminto ang ikot ng mundo. Sa loob ng masikip na kwarto, sa ibabaw ng isang lumang sofa, nakita niya sila. Si Ernesto at si Clarita, magkayakap, mahigpit. Nakita ni Teresa kung paano haplusin ni Clarita ang mukha ni Ernesto. Nakita niya ang ngiti sa mga labi ng asawa niya. Isang ngiti na matagal na nitong ipinagkait sa kanya. At pagkatapos, naghalikan sila. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Parang sila lang ang tao sa mundo. Hindi na nakapagpigil si Teresa. Sa sobrang galit at sakit, padabog niyang itinulak ang pinto ng bodega. Ernesto. Napabalikwas ang dalawa. Agad na itinulak ni Ernesto si Clarita palayo. Pero huli na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Clarita. Teresa! Nangangatog ang buong katawan ni Teresa. Basang-basa siya ng ulan, pero mas nangingibabaw ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig niya. Basag. Mahina. Ate? Bakit? Lumapit si Clarita. Akmang hahawakan siya. Teresa, magpapaliwanag ako. Hindi mo naiintindihan. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Teresa. Sabay tabig sa kamay ng kapatid. Kapatid kita. Sarili kong dugo. Tumingin siya kay Ernesto. Inaasahan niyang lumuhod ito. Inaasahan niyang magmakaawa ito. Pero nakatayo lang si Ernesto. Nakayuko, pero hindi umiiyak. Nang iangat ni Ernesto ang tingin. Walang pagsisisi sa mga mata nito. Pagod lang ang nakita ni Teresa. Matagal na kami, Teresa. Sabi ni Ernesto sa malamig na boses. Parang sinampal si Teresa ng katotohanan. Anong matagal na? Bago pa naging tayo. Pag-amin ni Ernesto. Bago ka pa dumating sa buhay ko, mahal ko na ang ate mo. Pero, napahawak si Teresa sa dibdib niya. Pero ako ang pinakasalan mo. Ako ang binuntis mo. Tayo ang may pamilya. Huminga ng malalim si Ernesto at binitawan ang mga salitang wawasak sa natitirang pag-asa ni Teresa. Pinili kita dahil ayaw ni nanay kay Clarita noon.
Pinili kita kasi ikaw ang mabait. Ikaw ang tahimik. Tumitig si Ernesto nang diretso sa mata niya. Ikaw ang safe choice, Teresa. Ikaw ang tamang piliin para sa isang pamilya. Pero si Clarita, siya ang talagang mahal ko. Katahimikan. Mas masakit pa ang mga salitang yon kaysa sa nakita niya kanina. Safe choice! Bulong ni Teresa. Para lang akong isang gamit na binili mo kasi matibay. Hindi dahil gusto mo. Tumingin siya kay Clarita na ngayon ay nakayuko at umiiyak sa isang sulok. Ang ate niya, na akala niya ay kakampi niya, wala nang dapat sabihin pa. Tumalikod si Teresa, wala nang natirang lakas para makipagsigawan, wala nang natirang dahilan para manatili. Tumakbo siya palabas ng bodega, pabalik sa ulan. Ang bawat patak ng ulan sa balat niya ay parang karayom. Dumiretso siya sa bahay ng kapitbahay at kinuha si Boji, na naguguluhan sa biglaang paghila ng ina. Nanay, bakit po tayo umiiyak? Uuwi na po ba tayo? Tanong ng bata. Dinala ni Teresa si Boji sa kanilang bahay, pero hindi para matulog. Kumuha siya ng isang malaking bag, inilagay ang mga damit ni Boji, ang ilang piraso ng damit niya, ang konting ipon na nakatago sa ilalim ng unan. Alis tayo, anak, sabi ni Teresa habang nanginginig ang mga kamay sa pag-aayos ng gamit. Saan po si tatay? Huminto si Teresa. Tumingin siya sa wedding picture nila na nakasabit sa dingding. Kinuha niya ito at inilapag ng padapa sa mesa. Wala na tayong tatay, anak, sagot niya, habang pinipilit na huwag mabasag ang boses sa harap ng bata. Tayong dalawa na lang, tayo na lang. Sa gitna ng malakas na bagyo, bitbit ang isang bag at karga ang natutulog na anak, lumabas si Teresa ng bahay. Hindi siya lumingon pabalik. Humarap siya sa dilim ng gabi. Walang kasiguraduhan kung saan pupunta. Basta ang alam lang niya, kailangan niyang makalayo sa lugar na dumurog sa puso niya. Batangas. Iba ang amoy ng hangin dito. Mas maalat, mas mabigat. Pagbaba pa lang nila ng bus, sinalubong na sila ng malakas na hangin. Yakap-yakap ni Teresa si Boji habang bitbit ang kanilang kaisa-isang bag. Wala silang mapupuntahan, wala silang kamag-anak dito. Ang tanging nasa isip ni Teresa ay ang isang lumang calling card na nakasingit sa kanyang wallet. Ang calling card ng Ruel's Laundry Shop. Si Mang Ruel. Ang kababata niya na lumuwas dito, ilang taon na ang nakararaan. Nang kumatok siya sa kinakalawang na gate ng laundry shop, halos hating gabi na. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang lalaking medyo may edad na, may tuwalya sa balikat at halatang kagagaling lang sa trabaho. Teresa? Nanlaki ang mga mata ni Mang Ruel. Tiningnan nito si Boji, tapos ang maliit na bag, tapos ang mga namumugtong mata ni Teresa. Hindi na nito kailangan magtanong. Pasok! Ang mabilis na sabi ni Mang Ruel. Huwag kayong tumayo dyan sa labas. Walang tanong-tanong, walang panghuhusga. Nang gabing iyon, pinatulog ni Mang Ruel sila Teresa sa maliit niyang kwarto, habang siya ay natulog sa papag sa tabi ng mga washing machine. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo. Ang dating makikinis na kamay ni Teresa, na sanay sa karayom at sinulid, ngayon ay babad na sa sabon at tubig. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na siya. Isasalang ang mga labada. Ihihiwalay ang puti sa may kulay. Kukuskusin ang mga mantsa na ayaw matanggal ng machine. Masakit sa likod. Mahapdi sa balat ang tapang ng bleach. Pero mas pipiliin na ito ni Teresa kaysa sa sakit na nararamdaman niya tuwing naaalala ang Laguna. Teresa, magpahinga ka muna, sita ni Mang Ruel isang tanghali habang inaabot ang isang baso ng malamig na tubig. Kanina ka pa nakatayo sa harap ng plansahan. Tinanggap ni Teresa ang tubig. Kailangan nating matapos to, Ruel. Maraming kukuha ng labada mamaya. Tinitigan siya ni Mang Ruel. May lungkot sa mga mata ng lalaki, pero may halong paghanga. Huwag mong abusuhin ang katawan mo, mahinang sabi nito.
Nandito lang ako para tumulong. Hindi mo kailangang pasanin ang mundo. Nginitian lang siya ni Teresa. Isang pilit na ngiti. Paano niya sasabihin kay Ruel na kaya siya nagpapagod ay para hindi siya magkaroon ng oras mag-isip? Dahil kapag tumigil siya, naaalala niya si Ernesto, naaalala niya ang panloloko. Sa isang sulok ng shop, naglalaro si Bohi ng mga sipit ng damit. Tahimik ang bata. Mula nang umalis sila sa Laguna, madalang na itong magtanong tungkol sa tatay niya. Parang naiintindihan ng musmos niyang isip na may nagbago, na hindi na babalik sa dati ang lahat. Kinabukasan, habang nagbubuhat si Teresa ng isang malaking basket ng mga basang kumot, bigla siyang huminto. Umikot ang paningin niya. Ang amoy ng fabric conditioner na dati ay mabango para sa kanya, biglang naging nakakasulasok. Binitiwan niya ang basket. "Nanay?" Sigaw ni Boji. Tumakbo si Teresa papunta sa maliit na CR sa likod ng shop. Isinuka niya ang lahat ng kinain niya kaninang umaga. Nanghihina siyang napaupo sa sahig ng banyo. Malamig ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ilang minuto siyang nakatulala sa pader. Iniisip niya na baka pagod lang ito, baka puyat, baka pasma. Pero kilala ni Teresa ang pakiramdam na ito. Naramdaman na niya ito 5 taon na. Ang nakakaraan noong ipinagbubuntis niya si Boji. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Wala pang umbok, wala pang galaw. Pero alam ng puso niya ang katotohanan. Sa gitna ng pagtakas, sa gitna ng kahirapan, at sa kabila ng paghihiwalay nila ni Ernesto, may naiwan. May isang buhay na nabuo mula sa pagmamahalang winasak na ng pagtataksil. Napapikit si Teresa habang muling bumaligtad ang sikmura niya. Buntis siya. Positibo, Teresa. 2 buwan ka ng buntis. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Teresa ang sinabi ng midwife sa Barangay Health Center. Hawak niya ang manipis na papel ng resulta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig dito. Sa paligid niya, may mga nanay na nagpapatahan ng umiiyak na sanggol. May mga buntis na masayang hinihimas ang kanilang tiyan. Pero si Teresa, parang binuhusan ng malamig na tubig. Buntis siya. Sa pangalawang pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, walang asawang naghihintay sa labas. Walang tatay na matutuwa. Walang handang pambili ng gatas at lampin. Ang nasa bulsa lang niya ngayon ay 50 pesos. Kasya lang para sa tanghalian nila ni Boji. Lumabas siya ng center na lutang ang isip. Ang init ng araw ay nalong nagpasakit ng ulo niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Anak ito ni Ernesto. Ang bunga ng huling gabi na naniwala siyang maayos pa ang lahat. Paano niya ito bubuhayin? Ni hindi pa nga siya sigurado kung saan kukunin ang pambayad sa upa sa susunod na buwan. At si Mang Ruel. Hiyang-hiya na siya sa kaibigan. Pinatira sila. Binigyan ng trabaho, pinakain. Paano niya sasabihin na may isa na namang batang dadagdag sa pasanin? Hindi pwede. Bulong ni Teresa sa sarili habang naglalakad pa uwi. Hindi pwedeng malaman ni Ruel, hindi mo na ngayon. Pagdating niya sa laundry shop, naabutan niya si Ruel na nagbubuhat ng mga sako ng detergent. Pawisan ito, pero nakangiti nang makita siya. "Oh, Teresa, nandyan ka na pala. Kanina pa nagtatanong si Boji kung nasaan ka." Pilit nang ngumiti si Teresa. May binili lang ako sa bayan, gamot para sa sakit ng ulo." Agad na kumunot ang noo ni Ruel. Lumapit ito at tiningnan siya ng maigi. "Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Namumutla ka." "Wala to." Mabilis na sagot ni Teresa habang diretso sa likod para kunin ang apron niya. Pagod lang siguro sa biyahe. Nagsimula siyang magtiklop ng mga damit. Binilisan niya ang galaw ng kamay para hindi mahalata ang panginginig nito. Pero traidor ang kanyang katawan. Maya-maya, inilabas ni Ruel ang tanghalian. Adobong manok. Ang paborito niya dati. Pero nang maamoy niya ang suka at bawang, biglang umikot ang sikmura ni Teresa. Parang may umaakyat na asido sa lalamunan niya. "Kain na tayo."
Yaya ni Ruel habang naglalagay ng kanin sa plato. Ipinagluto kita para lumakas ka. Tinitigan ni Teresa ang pagkain, ang mantika, ang amoy. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Gusto niyang umiyak sa gutom, pero gusto rin niyang sumuka sa pandidiri. Busog pa ako, Ruel. Kayo na lang ni Boji. Pagsisinungaling niya. Tumigil si Ruel sa pagkain. Ibinaba nito ang kutsara. Teresa. Seryosong tawag nito. Kinabahan si Teresa. Kilala niya ang tono na yan. Yan ang tono ni Ruel kapag alam nitong may mali. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Ilang araw ka nang hilo. At ngayon, ayaw mo ng paborito mo? Tumalikod si Teresa. Kunwari ay may inaayos sa estante. Sabi ng busog ako eh. Narinig niya ang pagtayo ni Ruel. Ang mga hakbang nito papalapit sa kanya. Teresa, may sakit ka ba? Sabihin mo sa akin. Dadalhin kita sa ospital. Wala nga. Napataas ang boses ni Teresa dahil sa takot at frustration. Natahimik ang buong shop. Pati si Boji na naglalaro sa gilid ay napahinto. Napapikit si Teresa. Sorry. Sorry, Ruel. Pagod lang talaga ako. Pero hindi natinag si Ruel. Tinitigan siya nito. Mula sa namumutla niyang mukha, pababa sa kanyang mga kamay na nakahawak ng mahigpit sa gilid ng mesa, hanggang sa kanyang tiyan na bahagyang tinatakpan ng kanyang braso. Matagal na katahimikan. At sa katahimikang iyon, alam ni Teresa na naghihinala na ang kaibigan. Sigurado ka bang pagod lang yan, Teresa? Tanong ni Ruel. Ang boses ay puno ng pag-aalala at katanungan. Kasi parang hindi lang sakit ng ulo ang iniinda mo. Sasagot sana si Teresa, pero bigla siyang naduwal. Hindi na niya napigilan. Tumakbo siya pabalik sa CR at isinuka ang lahat ng laman ng tiyan niya. Kahit na tubig at abdo na lang ang lumalabas. Rinig na rinig sa buong shop ang paghihirap niya. Nang lumabas siya, nakasandal sa pinto si Ruel. May hawak na baso ng tubig at bimpo. Wala na itong tinanong, pero ang tingin na ibinigay nito kay Teresa ay nagsasabi ng lahat. Alam na niya na may tinatago si Teresa. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Mainit. Sobrang init. Parang naglalagablab ang plansang hawak ni Teresa, pero mas mainit ang singaw ng lupa. 3:00 ng hapon, tirik na tirik ang araw. Pumapatak ang pawis niya sa bagong labang uniforme na pinaplansa niya. Hilo na siya. Gutom. Pero hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan niya ng pera para sa check-up. Kailangan niya ng pera para kay Boji. At ngayon, para sa batang nasa sinapupunan niya. Isa pa. 1 dosena na lang. Bulong niya sa sarili. Pilit na pinatatag ang nanginginig na tuhod. Pero nang abutin niya ang spray ng tubig, biglang umikot ang paligid. Naging itim ang gilid ng kanyang paningin. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay biglang humina. Parang nasa ilalim siya ng tubig. Nanay. Iyon ang huling narinig niya bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Nagising si Teresa na amoy alcohol at effervescent oil. Nakahiga siya sa papag ni Ruel. Sa tabi niya, nakaupo ang kaibigan. Hawak ang isang basang bimpo. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala at galit. Gising ka na, sabi ni Ruel. Seryoso ang boses. Akmang babangon si Teresa, pero pinigilan siya nito. Huwag kang makulit. Mababa ang dugo mo. Kailangan kong tapusin ang plansahin. Teresa, sigaw ni Ruel. Tama na. Muntik ka nang mapahamak. Kung hindi kita nasalo, baka nabagok ka na. Baka napano na ang bata. Natigilan si Teresa. Napahawak siya sa tiyan niya. Alam na ni Ruel. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Ruel. Humina ang boses, pero nandoon pa rin ang hinanakit. Kaibigan mo ako, Teresa. Tingin mo ba pababayaan kita dahil lang buntis ka sa gagong yon? Napayuko si Teresa. Tumulo ang luha niya. Ayokong maging pabigat. Ang dami mo nang naitulong. Nahihiya na ako. Mas nakakahiya kung mamamatay ka sa gutom at pagod dahil sa pride mo.
Maring sabi ni Ruel. Mula ngayon, bawal ka na sa mabibigat. Ako ang bahala. Hindi na nakasagot si Teresa. Umiyak na lang siya ng tahimik. Ang bigat ng dibdib niya ay parang nabawasan kahit papaano dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Pero hindi pa tapos ang araw na yon. Habang nagpapahinga si Teresa sa harap ng shop, isang kotseng pamilyar ang huminto sa tapat. Kuminang ang pulang pintura nito sa ilalim ng araw. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng magandang bestida, naka-shades, at may bit-bit na mamahaling bag. Si Clarita. Nanigas si Teresa sa kinauupuan. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman kung nasaan sila? Tinanggal ni Clarita ang shades niya at tiningnan ang paligid ng shop. Tiningnan ang mga nakasabit na labada, ang sako-sakong sabon, at ang pawisang si Teresa. Ngumisi ito. Isang ngising puno ng pang-iinsulto. So, totoo nga ang balita? Panimula ni Clarita habang dahan-dahang lumalapit, iniiwasan ang mga basang sahig. Dito ka lang pala bumagsak, labandera. Tumayo si Teresa, kahit nanginginig ang tuhod. Anong kailangan mo, ate? Wala naman, sagot ni Clarita. Pinapadaan ang daliri sa isang nakasabit na damit, sabay punas ng kamay sa panyo na parang nandidiri. Gusto ko lang makita kung gaano ka kamiserable at mukhang hindi naman ako nabigo. Umalis ka na, madiing sabi ni Teresa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal sa mabahong lugar na to. Tumawa si Clarita ng mahina. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na masaya kami ni Ernesto. Sobrang saya. Hindi ka na niya hinahanap. Ni minsan, hindi niya tinanong kung nasaan kayo ng anak mo. Ang bawat salita ay parang punyal. Alam ni Teresa na sinasadya itong sabihin ni Clarita para saktan siya. Masaya ka na ba? Tanong ni Teresa, diretso sa mata ng kapatid. Nakuha mo na siya. Nasira mo na kami. Kulang pa ba? Lumapit si Clarita sa kanya. Halos magdikit ang kanilang mga mukha. Kulang pa, Teresa. Hanggat nakikita kong nakakatayo ka pa, kulang pa. Tatalikod na sana si Clarita nang lumabas si Ruel galing sa likod. May bit-bit na planggana. Sino yan, Teresa? Tanong ni Ruel. At nang makita ang mukha ni Clarita, nagdilim ang anyo nito. Ikaw. Oh, may bago ka na palang tagapagtanggol. Pang-aasar ni Clarita. Tiningnan niya si Ruel mula ulo hanggang paa. Bagay kayo. Parehong hampas lupa. Bago pa makasugod si Ruel, sumakay na si Clarita sa kotse at mabilis na pinaharurot ito. Iiwan ang usok at alikabok sa mukha nila. Nanghina si Teresa, napaupo siya ulit sa bangko. Akala niya nakatakas na siya. Pero kahit sa Batangas, kayang-kaya pa rin siyang saktan ng mga taong nangiwan sa kanya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Pero bago pa man siya makahinga ng maluwag, tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa mesa. Isang tawag mula sa kapitbahay nila sa Laguna. Si Aling Nena. Kinabahan, si Teresa. Bakit tatawag si Aling Nena? Sinagot niya ang telepono. Hello, Aling Nena? Teresa. Ang boses sa kabilang linya ay basag at nagmamadali. Teresa, kailangan mong umuwi. Ngayon na. Bakit po? Anong nangyari? Ang nanay mo, isinugod sa ospital. Critical siya, Teresa. Baka hindi na niya abutin ang umaga. Nabitawan ni Teresa ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng natitirang lakas ng loob niya. Ang nanay niya. Ang kaisa-isang kakampi niya sa pamilya, bukod kay Boji. Tumingin siya kay Ruel na nagtatakang nakatingin sa kanya. Ruel, bulong ni Teresa habang nangingilid ang luha. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong bumalik sa impyernong yon. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang binibilang ang kakarampot na barya sa kanyang palad. Kulang. Kulang na kulang ang pera niya para sa pamasahe pa uwi ng Laguna, lalo na para sa gamot ng nanay niya. Teresa! Tawag ni Ruel. Inabot nito ang isang maliit na sobre.
Medyo makapal ito. Kunin mo to. Ipon ko yan para sa pagpapaayos ng bubong. Pero mas kailangan mo ngayon. Umiling si Teresa. Tumutulo na naman ang luha. Ruel, sobra-sobra na. Hindi ko na alam kung paano kita mababayaran. Hinawakan ni Ruel ang kamay niya at isinara ito sa palad niya kasama ang sobre. Huwag mo isipin ang bayad. Isipin mo ang nanay mo. Isipin mo ang sarili mo. Tumingin si Ruel sa likod kung saan mahimbing na natutulog si Boji. Ako na ang bahala kay Boji. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Ang bigat ng desisyon ay parang batong nakadagan sa dibdib ni Teresa. Iiwan niya ang anak niya. Babalik siya sa lugar kung saan nadurog ang puso niya. Pero wala siyang pagpipilian. Hinalikan niya sa noo si Boji. Babalik si nanay anak. Pangako. Sa loob ng bus, habang mabilis na tinatahak ang dilim ng expressway, hindi mapakali si Teresa. Ang bawat kilometrong nilalagpasan nila ay parang paglapit pabalik sa nakaraan. Sa sakit. Kay Ernesto. Kay Clarita. 2:00 ng madaling araw nang makarating siya sa Laguna Provincial Hospital. Ang amoy ng alkohol at gamot ay agad na sumalubong sa kanya. Nagpapaalala ng mga oras na nanganak siya kay Boji. Pero ngayon, amoy ito ng takot at kamatayan. Tumakbo siya papunta sa nurse's station. Saan po ang kwarto ni Rosario Manalo? Itinuro ng nurse ang dulong ward. Pagpasok ni Teresa, nakita niya ang kanyang ina. Napakapayat na nito. Maraming tubo na nakakabit sa katawan. Ang tunog ng monitor ay ang tanging maririnig sa tahimik na kwarto. Sa gilid ng kama, nakaupo ang kanyang tita Choleng, ang kapatid ng nanay niya. Tita, tawag ni Teresa. Napalingon ang matanda. Teresa, salamat sa Diyos, dumating ka na. Lumapit si Teresa at hinawakan ang malamig na kamay ng ina. Nay, nandito na ako. Lumaban ka, Nay. Wala nang malay ang matanda. Pero nang maramdaman nito ang hawak ni Teresa, bahagyang gumalaw ang mga daliri nito. Kailangan niya ng operasyon, Teresa, bulong ni Tita Choleng. Pero walang pera. Si Clarita, hindi nagbibigay. Kumunot ang noo ni Teresa. Si Ate Clarita, nasaan siya? Alam ba niyang nandito si nanay? Umiling si Tita Choleng, bakas ang galit sa muka. Tinawagan ko siya. Ang sabi niya, abala daw siya. Wala daw siyang panahon sa mga taong wala namang naibigay sa kanya. Nag-init ang ulo ni Teresa. Paano nagagawa ni Clarita iyon sa sarili nilang ina? Bibili lang ako ng tubig, tita. Paalam ni Teresa. Kailangan niyang huminga. Kailangan niyang magpalipas ng galit bago pa siya sumabog. Paglabas niya ng ward, dumiretso siya sa fire exit. Doon lang tahimik. Doon lang siya makakaiyak. Pero bago pa man siya makatulak ng pinto, may narinig siyang nag-uusap sa kabilang hallway. 2 babae. Mga kamag-anak din nila na nakatambay sa labas. Grabe talaga yang si Clarita, sabi ng isa. Nagawa niyang agawin ang asawa ng kapatid niya, tapos ngayon, pababayaan ang nanay nila. Hayaan mo na, sagot ng isa pang boses. Alam mo naman ang ugat ng galit niyan. Napahinto si Teresa. Ugat ng galit? Dahan-dahan siyang lumapit sa pader para makinig. Simula pa noong bata yan, galit na yan kay Rosario. Kasi nga, hindi naman talaga siya tunay na anak ni Rosario. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Napahawak siya sa bibig para hindi makagawa ng ingay. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Si Clarita, anak sa labas ng tatay nila. Inampon lang siya ni Rosario para hindi masira ang pamilya. Kaya ganyan katindi ang inggit ni Clarita kay Teresa. Kasi si Teresa ang tunay na anak. Si Teresa ang lehitimo. Parang gumuho ang mundo ni Teresa sa narinig. Anak sa labas si Clarita? Kaya pala laging sinasabi ni Clarita na kinukuha lang niya ang dapat sa kanya. Kaya pala ganoon na lang ang galit nito sa tuwing pinupuri ng nanay nila si Teresa noon. Ang buong buhay nila. Isang malaking kasinungalingan. Sa sobrang gulat, hindi napansin ni Teresa na may tao sa likod niya. Teresa?
Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa dulo ng hallway. Lumingon si Teresa. Nakatayo doon si Ernesto. May bitbit itong prutas, mukhang pagod. At nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Teresa ang gulat at takot sa mukha ng asawa niya. Pero hindi si Ernesto ang iniisip ni Teresa ngayon. Ang nasa isip niya ay ang katotohanang kasisiwalat lang. Ang katotohanang nagbibigay ng bagong anyo sa lahat ng paghihirap na dinanas niya. Hindi pinansin ni Teresa si Ernesto. Nilampasan niya ito na parang hangin. Ang prutas na bitbit ng asawa niya, ang gulat sa mukha nito. Wala lahat yon kumpara sa apoy na naglalagablab ngayon sa dibdib ni Teresa. Teresa, sandali! Habol ni Ernesto. Hinawakan siya sa braso. Mag-usap tayo. Bakit nandito ka? Binawi ni Teresa ang kanyang braso ng padabog. Tiningnan niya si Ernesto, hindi bilang asawa na minahal niya, kundi bilang isang piyesa sa laro ng kapatid niya. Nasaan siya? Madiing tanong ni Teresa. Nasaan si Clarita? Nasa parking lot. Hinihintay ako. Nauutal na sagot ni Ernesto. Teresa, please, huwag na tayong gumawa ng iskandalo dito. Iskandalo? Ang buong buhay niya ay ginawang iskandalo ng mga taong ito. Tumalikod si Teresa at mabilis na naglakad palabas ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng determinasyon. Sa parking lot, sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya si Clarita. Nakasandal ito sa kotse, abala sa pag-aayos ng lipstick sa side mirror. Kampante. Walang bahid ng pag-aalala, kahit na agaw buhay ang kinikilala nilang ina sa loob. Nang makita ni Clarita si Teresa sa salamin, ngumiti ito ng pakutya. Humarap siya ng dahan-dahan. O, andito na pala ang tunay na anak. Bati ni Clarita. Puno ng diin ang salitang tunay. Napatigil si Teresa. Alam mo? Ang alin? Maang-maangan ni Clarita. Pero may kislap ng demonyo sa mga mata nito. Na nandito ka para humingi ng pera? O na alam mo na ang baho ng pamilyang to? Lumapit si Teresa hanggang sa ilang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. Alam ko na kung bakit galit na galit ka sa akin, ate. Nanginginig ang boses ni Teresa, hindi sa takot, kundi sa sakit. Dahil anak ka sa labas ni tatay, dahil ampon ka lang ni nanay. Nawala ang nangiti sa labi ni Clarita. Tumigas ang panga nito. Sa halip na mahiya, tumawa si Clarita ng malakas. Isang tawang tuyo at walang halong saya. Bilib din ako sa mga tsismosa mong kamag-anak. Ang tagal bago nila sinabi sa'yo. Sarkastikong sabi ni Clarita. Kaya ba ginawa mo to? Tanong ni Teresa. Tumutulo na ang luha. Kaya ba inagaw mo si Ernesto? Kaya ba pinapahirapan mo ako? Dahil inggit ka? Biglang nagbago ang anyo ni Clarita. Ang kaninang kampante, ngayon ay naging mabangis. Inggit, sigaw ni Clarita. At sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang tunay na sugat sa mata ng kapatid. Hindi lang yun inggit, Teresa. Galit yon, puot. Lumapit si Clarita. Dinuduro ang dibdib ni Teresa. Buong buhay ko, ipinaramdam sa akin na sabit lang ako. Na ikaw ang legal. Ikaw ang mahal. Kahit anong gawin kong pagpapakabait noon, ikaw pa rin ang prinsesa ni nanay. Ikaw pa rin ang anghel. Minahal ka ni nanay. Sigaw pabalik ni Teresa. Tinuring kang tunay na anak. Pero hindi sapat yun, bulyaw ni Clarita. Dahil sa huli, ikaw ang nakakuha ng lahat. Ikaw ang may maayos na pamilya. Ikaw ang may mabait na asawa. Kaya sinabi ko sa sarili ko, kukunin ko ang kung anong meron ka. Napasinghap si Teresa. Ang katotohanan ay parang yelong sumaksak sa puso niya. Kaya hindi mo mahal si Ernesto? Ngumisi si Clarita, isang ngising nakakakilabot. Si Ernesto? Tumingin si Clarita sa entrance ng ospital kung saan nakatayo si Ernesto na hindi makalapit. Wala akong pakialam sa gagong yan. Ang gusto ko lang, makita kang umiiyak, makita kang nawalan.
Gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam ng maging basahan. Nasusuklam na tumingin si Teresa sa kapatid. Napakasama mo. Masama na kung masama, sagot ni Clarita. Pero tingnan mo naman tayo ngayon. Ikaw ang nasa putikan. Ikaw ang walang-wala. At ako, nasa akin ang lahat. Hindi na nakapagpigil si Teresa. Ang galit, ang pagod, ang awa sa sarili, at ang awa sa anak niyang si Boji. Lahat yon ay sumabog. Maaring nasa sayo si Ernesto, matatag na sabi ni Teresa. Pero hinding-hindi mapupunta sayo ang respeto ng tao at hinding-hindi mo mararanasan ang totoong pagmamahal kasi puno ng lason ang puso mo. Akmang tatalikod na si Teresa para bumalik sa ospital. Wala na siyang dapat sabihin pa, pero hindi natanggap ni Clarita ang huling salita. Hindi siya sanay na tinatalikuran. Hindi siya sanay na natatalo sa sagutan. "Huwag mo akong tatalikuran," sigaw ni Clarita. Narinig ni Teresa ang mabilis na yabag ng takong sa semento. Humarap siya, pero huli na ang lahat. Isang malakas na tulak ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Hindi na paghandaan ni Teresa ang puwersa. Nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya sa matigas na semento ng parking lot. At ang una niyang naramdaman ay hindi ang sakit ng siko niya, kundi ang matinding kirot sa kanyang puson. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang anak ko. Nakita niya si Clarita na nakatayo sa ibabaw niya. Nanlalaki ang mga mata, gulat sa nagawa. At sa likod nito, tumatakbo si Ernesto papalapit. Pero unti-unting dumidilim ang paningin ni Teresa habang nararamdaman niya ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga binti. "Ah!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Teresa sa tahimik na parking lot. Ramdam niya ang init sa kanyang hita. Ramdam niya ang paghilab ng kanyang tiyan na parang pinipiga. Nakita niya ang dugo, mapula, sariwa, dumadaloy sa semento at humahalo sa alikabok. "Ang anak ko." Hikbi ni Teresa habang mahigpit na nakahawak sa kanyang puson. Tulungan niyo ako." Sa halip na tulungan siya, umatras si Clarita. Nakita ni Teresa ang takot sa mukha ng kapatid, pero mabilis itong napalitan ng desperasyon. "Tumayo ka dyan!" sigaw ni Clarita, habang tumitingin sa paligid kung may nakakita ba. "Huwag kang umarte, nadulas ka lang. Lampampa ka kasi." Akmang hahawakan ni Clarita ang braso ni Teresa para pilitin itong itayo, para itago ang ginawa niya. "Bitawan mo ako." Sa kabila ng sakit, humugot ng lakas si Teresa. Gamit ang natitirang puwersa, hinampas niya ang kamay ni Clarita at tinulak ito palayo gamit ang kanyang paa. "Huwag mo akong hawakan," sigaw ni Teresa. Ang boses ay puno ng galit at takot. Para sa kanyang sanggol, "Halang ang kaluluwa mo. Papatayin mo ang pamangkin mo." "Anong pamangkin?" Bulyaw ni Clarita. Akmang susugod ulit. "Wala kang karapatan." "Clarita! Tama na!" Isang malakas na boses ang pumigil sa ere. Dumating si Ernesto. Hingal na hingal. Putla ang mukha. Agad na lumapit si Ernesto kay Teresa. At nang makita niya ang dugo sa semento, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Nanginig ang mga kamay ni Ernesto. Hindi niya alam kung saan hahawak. "Teresa, may dugo." Nauutal na sabi ni Ernesto. Tumingin siya kay Teresa. Puno ng tanong ang mga mata. "Buntis ka?" Tumango si Teresa habang umiiyak sa sakit. "Ang anak natin, Ernesto. Tulungan mo kami." Tumingin si Ernesto kay Clarita. Isang tingin na puno ng puot at gulat. "Anong ginawa mo?" tanong ni Ernesto. Mahina pero madiin. Wala akong ginawa." Depensa ni Clarita habang umaatras. "Nadulas siya. Sabi ko naman sa'yo, lampa siya. Sinusubukan niya lang akong siraan." "Nakita kita," sigaw ni Ernesto. "Nakita kong tinulak mo siya." "Ernesto, maniwala ka sa akin. Ako ang mahal mo, di ba?" Pagmamakaawa ni Clarita, sinusubukang hawakan ang braso ni Ernesto.
Pero sa pagkakataong ito, tinabig ni Ernesto ang kamay ni Clarita. Lumayo ka sa amin. Nanggagalaiting sabi ni Ernesto. Halimaw ka. Sa sandaling iyon, dumating ang mga security guard ng ospital na alarma sa sigawan. Anong nangyayari dito? Tanong ng head guard. Hulihin niyo ang babaeng yan. Turo ni Ernesto kay Clarita. Tinulak niya ang asawa ko. Papatayin niya ang anak namin. Nagkagulo. Sinubukan ni Clarita na tumakbo papunta sa kotse niya pero mabilis siyang naharang ng 2 gwardiya. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Tili ni Clarita habang kinakaladkad siya palayo. Ernesto, wag mo akong hayaan dito. Ernesto? Hindi na lumingon si Ernesto. Binuhat niya si Teresa. Dahan-dahan, parang babasagin. Kumapit ka, Teresa. Bulong ni Ernesto habang tumatakbo pabalik sa entrance ng emergency room. Parating na tayo. Huwag kang bibitaw. Isinandal ni Teresa ang ulo sa dibdib ng asawa. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Amoy niya ang pamilyar na pabango. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niyang ligtas siya. Pero habang inihahiga siya sa stretcher at pinalilibutan ng mga doktor at nurse, bumalik ang realidad, ang sakit ng puson, ang dugo, ang takot. Doc, save the baby. Please save my baby. Paulit-ulit na bulong ni Teresa bago siya turukan ng pampakalma. Bago tuluyang magsara ang kanyang mga mata, nakita niya si Ernesto sa labas ng kurtina. Nakasubsob ang mukha sa mga palad. Umiiyak. At sa tabi ni Ernesto, nakita niya ang isang anino. Isang lalaking kararating lang, hingal na hingal, at may bitbit na maliit na bag. Si Mang Ruel. Sumunod ito sa Laguna. At ang huling narinig ni Teresa bago siya kainin ng dilim ay ang boses ng doktor. Masyadong maraming dugo ang nawala. We need to operate immediately. Ihanda niyo ang OR. Baka papiliin tayo. Ang ina o ang bata. Nakaupo si Ernesto sa matigas na bangko sa labas ng recovery room. Nakayuko. Nakasapo ang 2 kamay sa mukha. Ang amoy ng ospital ay nanunuot sa ilong niya. Pero hindi nito matakpan ang amoy ng sarili niyang pagkakasala. Buhay ang bata. Iyon ang sabi ng doktor. Kapit tuku raw ang anghel sa sinapupunan ni Teresa. Pero si Teresa. Inangat ni Ernesto ang kanyang ulo. Sa tapat ng pinto ng kwarto, nakatayo si Mang Ruel, ang lalaking tagalaba. Ang lalaking kasama ni Teresa sa Batangas. Hindi ito umaalis. Nakabantay ito na parang isang sundalo. Gusto sanang magalit ni Ernesto. Gusto niyang sugurin ito at sabihing, "Asawa ko yan! Umalis ka dyan!" Pero wala siyang lakas. Wala siyang karapatan. Dahil alam niyang sa mga oras na kailangan ni Teresa ng masasandalan, si Ruel ang nandoon. Samantalang siya ay nagpapakasasa sa piling ng babaeng muntik nang pumatay sa mag-ina niya. Si Clarita. Napapikit si Ernesto sa galit tuwing naaalala niya ang nangyari sa parking lot. Paano siya nabulag ng ganun katagal? Paano niya ipinagpalit ang tahimik at mapayapang pagmamahal ni Teresa sa isang baliw at makasariling pag-ibig? Bumukas ang pinto, lumabas ang doktor. Pwede na siyang dalawin, gising na siya. Agad na tumayo si Ruel, pero tumayo rin si Ernesto. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Matalim ang tingin ni Ruel. Puno ng paghahamon. Pero sa huli, humakbang ito paatras. Kausapin mo siya. Malamig na sabi ni Ruel. Pero kapag sinaktan mo ulit siya, hindi na ako magtitimpi. Nilunok ni Ernesto ang kanyang pride. Tumangulang siya at pumasok sa kwarto. Tahimik sa loob. Nakita niya si Teresa. Nakahiga. Maputla, may dextrose na nakakabit sa kamay. Ang liit-liit niyang tingnan sa malaking kama ng ospital. Dahan-dahang lumapit si Ernesto. Teresa. Dumilat si Teresa. Nang makita siya nito, walang gulat sa mukha. Walang nangiti. Wala ring galit, blanko. Parang tumingin lang ito sa isang pader. Mas masakit pala yon kaysa sa sigawan ka. Umupo si Ernesto sa gilid ng kama.
Sinubukan niyang hawakan ng kamay ni Teresa pero bahagya itong iniurong ng asawa niya. Naintindihan ni Ernesto. Patawarin mo ako. Panimula niya. Basag ang boses. Alam kong kulang ang salitang yan. Hindi sumagot si Teresa. Nakatingin lang ito sa kisame. Nagkamali ako, Teresa. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Ernesto. Akala ko si Clarita ang sagot. Akala ko siya yung excitement na hinahanap ko. Pero mali ako. Niloko niya ako. Niloko niya tayong lahat. Nasilaw ako, Teresa. Nasilaw ako sa kinang na peke pala. Pero noong nakita kitang nakahandusay kanina, noong nalaman kong buntis ka, parang gumuho ang mundo ko. Lumuhod si Ernesto sa sahig. Niyakap niya ang gilid ng kama. Umiiyak na parang bata. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para sa atin. Para kay Boji. At para sa batang yan. Tumingin siya sa tiyan ni Teresa. Pangako. Babawi ako. Kalimutan na natin ang lahat. Umuwi na tayo sa Laguna. Sa wakas, lumingon si Teresa sa kanya. Tinitigan siya nito ng matagal. Hinahanap ni Ernesto ang kahit katiting na lambot sa mga mata ng asawa. Ang dating Teresa na madaling magpatawad. Ang dating Teresa na laging nagbibigay ng second chance pero hindi niya mahanap. Huminga ng malalim si Teresa. Ang bawat salitang binitiwan nito ay mahina. Pero mas mabigat pa sa sampal. Umuwi? Ulit ni Teresa. Saan, Ernesto? Sa bahay na dinalhan mo ng ibang babae. Sa bahay na puno ng kasinungalingan. Babaguhin ko ang lahat. Mabilis na sagot ni Ernesto. Aayusin ko. Hindi mo na maayos ang basag na Ernesto. Sagot ni Teresa. May tumulong luha sa mata nito. Pero hindi ito luha ng pagsuko. Luha ito ng pamamaalam. Noong iniwan mo kami, noong pinili mong maging safe choice lang ako, pinatay mo na ang Teresa na kilala mo. Inalis ni Teresa ang kamay sa pagkakahawak ni Ernesto. Pagod na ako, Ernesto. Gusto ko nang magpahinga. Umalis ka na. Pumikit si Teresa at tumalikod. Naiwan si Ernesto na nakaluhod. Ang hangin sa kwarto ay parang naubos. Alam niya ang ibig sabihin ng pagtalikod na yon. Dahan-dahang tumayo si Ernesto. Mabigat ang kanyang mga paa habang naglalakad palabas. Pagbukas niya ng pinto, nandoon pa rin si Ruel. Nakasandal sa pader, naghihintay. Tumingin si Ruel sa kanya. Walang sinabi. Pero ang tindig nito ay nagsasabing, ako na ang bahala sa kanya. Ako na ang gagawa ng hindi mo nagawa. Napayuko si Ernesto. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang tunay na pagkatalo. Hindi dahil naagawan siya, kundi dahil sinayang niya ang nag-iisang bagay na totoo sa buhay niya. At ngayon, habang naglalakad siya sa mahabang hallway ng ospital, palayo sa kwarto ng asawa niya, alam niyang hindi na siya muling makakabalik. Lumipas ang 2 taon. Maingay ang tunog ng makina ng pananahi, pero hindi ito ingay na nakakabingi. Para kay Teresa, musika ito. Musika ng tagumpay. Hinaplos niya ang makinis na tela ng wedding gown na tinatapos niya. Kulay puti. Puno ng beads at lace. Ito na ang pangatlong wedding gown na ginawa niya ngayong buwan. Tumingala siya at tiningnan ang sign na nakasabit sa labas ng salamin. Teresa's Fashion and Tailoring. Hindi na siya sa gilid ng bahay na nanahi. May sarili na siyang pwesto sa bayan ng Batangas. Maliit lang, pero sa kanya. Nanay! Napalingon si Teresa sa pinto. Pumasok si Boji. Suot ang kanyang school uniform. Malaki na ito. Masigla. At higit sa lahat masaya. Nandyan ka na pala, anak. Bati ni Teresa habang inaabot ang bag ng bata. Kamusta ang school? Okay naman po. Mataas po ang score ko sa math. Pagmamalaki ni Boji. Agad itong tumakbo sa playpen sa gilid ng shop, kung saan naglalaro ang isang taba-tabang batang babae na may kulot na buhok. Si Maya, ang bunsong anak ni Teresa, ang batang muntik nang mawala noong gabing iyon sa ospital. Ngayon,
Siya ang pinakamakulit na anghel sa buhay nila. Nakangiting pinanood ni Teresa ang paghalik ni Boji sa pisngi ng kapatid. Wala na ang takot, wala na ang bigat. Bumukas ulit ang pinto at pumasok si Mang Ruel. May dala itong box ng pizza at 2 milk tea. Medyo may edad na si Ruel, pero mas maaliwalas ang mukha nito ngayon. Hindi na siya basta tagalaba. Siya na ang partner ni Teresa sa negosyo at sa buhay. Merienda muna, nakangiting sabi ni Ruel habang ibinababa ang pagkain sa mesa. Lumapit ito kay Teresa at pinunasan ang maliit na hibla ng sinulid sa buhok niya. Pagod ka na ba? Malambing na tanong nito. Umiling si Teresa. Hindi, masaya ako. At totoo iyon. Wala nang Ernesto na nagpapabigat ng loob niya. Balita niya, hiwalay na rin ito kay Clarita at sinusubukang makipag-ayos sa pamilya, pero pinili ni Teresa na huwag nang magtanong. Ang nakaraan ay nakaraan na. Tiningnan ni Teresa si Ruel. Ang lalaking hindi siya iniwan noong lugmok siya, ang lalaking minahal siya, at ang mga anak niya nang walang hinihinging kapalit. Salamat, Ruel, bulong niya. Para saan? Tatanong nito. Sa lahat. Sa pananatili. Hinawakan ni Ruel ang kamay niya. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ikaw ang gumawa nito, Teresa. Ikaw ang bumangon. Nandoon lang ako para alalayan ka. Napatingin si Teresa sa labas ng bintana. Palubog na ang araw, kulay kahel ang langit. Noon, takot siya sa gabi. Takot siya sa dilim dahil baka may dalang masamang balita. Pero ngayon, alam niyang kahit dumilim man, sisikat at sisikat pa rin ang araw. Natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi yung tinitiis mo ang sakit para mabuo ang pamilya. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagpili sa sarili mo kapag hindi ka na pinipili ng iba. Dahil kapag buo ka, doon ka lang makakapagbigay ng totoong pagmamahal sa mga taong nararapat. Tinawag siya ni Boji. Nanay, kain na tayo. Ngumiti si Teresa. Tumayo siya, inayos ang kanyang bestida at lumapit sa kanyang pamilya. Hindi ito ang pamilyang pinangarap niya noon kasama si Ernesto. Ito ay mas higit pa. Dahil ito ang pamilyang binuo ng tapang, ng pagpapatawad at ng tunay na pagmamahal. Huminga ng malalim si Teresa. Handa na siya para sa bagong umaga. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Teresa at ang simula ng payapa at masayang buhay nila ni Mang Ruel. Isang taos-pusong pasasalamat po ang nais kong ipaabot sa inyong lahat na matiyagang nakinig at sumubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali. Hindi naging madali para sa akin na isulat ang kwentong ito. Sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Teresa, pakiramdam ko ay kasabay din akong nasasaktan. Damang-dama ko ang bigat ng pagtataksil, ang takot na mag-isa, at ang hirap ng pagiging isang ina na kailangang maging matatag para sa kanyang mga anak. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang kanyang tapang. Sana ay may naiwan itong aral at pag-asa sa inyong mga puso. Naway ipinaalala sa inyo ng kwentong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nakakasakal o nakakasakit. Na minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa natin ay ang piliin ang ating sarili at iwanan ang mga bagay na hindi na nakabubuti sa atin. Tandaan ninyo, kahit gaano man kadilim ang gabi, laging may bagong umagang naghihintay para sa mga taong hindi sumusuko. Gusto ko sanang marinig ang inyong mga salubin. Kayo ba ay may pinagdaanan na katulad ng kay Teresa? O baka naman may mensahe kayo para sa mga katulad niyang lumalaban sa buhay? Huwag po kayong mahiyang ibahagi ang inyong kwento at reaksyon sa ating comment section. Ang inyong mga kwento ay mahalaga rin sa akin. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay.